patibong. Yun po yung iniisip nitong mga siguristang kongresista nagigil na ma-impeach po itong si Vice President Sara. Siyempre, mga kababayan natin, lalong-lalo na po itong ipin na tinubuan ng mukha, no? Itong si Chiljok, no? Basahin lang natin yung kanya naging pahayag. Baka naman maaring maging trap yung issue ng certification na itutuloy ng 28th Congress ang VP Duterte impeachment. So, alam mo naman, no? Gusto nila makasigurado na ma-impeach nila si Vice President Sara. Kaya, anumang galawan, anumang mga motions, anumang mga file, no, ng defense team at anumang hinihingi na mga kasagutan ng impeachment trial court ay hinihingi po nila, no, na makasigurado sila kung ito po ba ay trap o hindi. Wala eh. Gusto nila makasigurado. Eh sa mga banat nito, no, ay may sagot din itong si Attorney Harry Roque. Sabi nga ni Attorney Harry Roque, hindi lahat ng mga senador ay mga abogado. So, iba kasi talaga pag abogado, so ma-interpret nila ng maayos itong mga ilalatag na mga ebidensya. Pero, ganun pa man mga kababayan po natin, itong impeachment trial ni Vice President Sara ay hindi naman usapin ito ng ebidensya, no? Kundi ang usapin ito, paramihan ng kakampi. Hindi man nila madidinayan. Doon pa lang sa House of Representatives, di ba? Eh, hindi nga nila binasa di umano yung impeachment complaint, kundi diretso na lang sila pumirma kapalit ng paldo-paldo. So anyway, lahat kasi yan may connection naman eh. Impeachment VP Sara, pagkaso ngayon sa mga vloggers ni Ontiveros, and of course, no, yung pagharang ng interim release ni President Duterte at itong sinasabi po ng iba na dapat wala na lang pong confidential fund para talagang malinis na dahil napakalaking issue ang confidential fund. So ngayon, hindi po sila papayag na tanggalin ang confidential fund. Kasi sabi nila, depende daw sa gumagastos. So, sinasabi lang nila na si VP Sara daw ay naglulos tayo ng confidential fund. Pero yung ibang ahensya ng gobyerno na may confidential fund, ayaw nila pa-imbestigahan. Utak, no? Anyway, shoutout sa atin lahat, mga kabayan. Maraming salamat pala sa mga nagtatangkilik ng ating video, nanonood ng ating mga reaction video. Maraming salamat po sa inyong solidong pagsusuporta. Sige po mga kababayan natin, simulan po natin dito po sa pasabog ni Spokes Attorney Harry Roque, mga kababayan. Mga politiko, hindi mga abogado. So hindi lang batas ang pagbabasihan ng desisyon ng mga senador. Sila ay policy makers, hindi talaga 100% lawyers. So ang importanteng sagutin ng mga senador, ito bang impeachment complaint na ito, ang pagpapatuloy ba nito, ito ba'y makakabuti sa bayan o hindi? Secondary po, kung tama ba yung mga paratang. Dahil kung ito hindi nakakabuti sa taong bayan, dapat yan ibasura habang maaga pa. Yan naman talagang karapat dapat na ibasura na lang ito. Kasi ito po ay dagdag gastos as masasayang lang yung oras ng mga mambabatas po natin. Diba? Eh kaso wala, hindi nila i-dismiss, no? Akyat pa daw sila ng Supreme Court, blah blah blah. Nag-iingay sila ngayon at hindi nila matanggap. Dahil talagang ang papuntahan talaga nito, dismiss lang. Yan ay sinumpaang katungkulan ng mga policy makers, ng mga senador. Kung ang gusto talaga ng mga taong bayan ay madidesisyonan sang-ayon sa ebidensya, dapat nagkaroon ng requirement na lahat ng senador abogado. Gaya na ang may requirement na walang isang tao na hindi abogado na magiging wes. Kasi kung ikaw ang wes, ang desisyon mo dapat nakabase sa batas. At kung hindi mo alam ang batas, paano ka magdedesisyon? Eh wala ganyang requirement pag senador. Hanggang presidente nga, hindi required ng college degree. Kaya tignan. Nako, napunta na naman kay Ngagba itong banat ni Spokes Harry Roque. Ano yung ating presidente, wala man lang college degree. Ayan. Kamot ng ulo kapag meron si Galot, kay Bagyo, kay Gera, mantakin mo, sabihin ba namang magtago na lang kayo sa OFW nung nagpuputo ka na sa gitnang silangan? Grabe impeachment to Bongbong Marcos sa lupit ni Spokes Harry Roque talaga.
Matapos ang isang napakalakas na bagyo, nagkamutan naman ang ulo, anong gagawin natin? Kasi nga, wala man lang disiplina para matapos ang kanyang college degree. Yun. Kasi pag ikaw may college degree, at least alam mo kung paano mag-isip. Hindi mo man lang alam kung ano ang aktual na solusyon, pero alam mo kung paano mag-isip nang sa ganon, ikaw ay makarating sa isang solusyon. Pag wala kang college degree, wala kang ganyang disiplina at kakayahan. Yun pala. Sabi ko nga sa inyo Kaya yung mga pagkukunwari ni Bongbong dyan, na kunwari ayaw niya sa impeachment trial, no? Yung kanyang tagapagsinungaling, ang ingay, no? At gigil na gigil po sa issue ng impeachment ni Vice President Sara. Ito, yung mga nasa likod nito, sino yung mga nasa likod nitong mukha na puro ipin, di ba? Nandyan sila Risa, nandyan sila Dilima, yung mga kaliwang grupo, sila Franz Castro, Raul Manuel. Buti na lang, medyo na buwas-buwasan. Pero may mga bago na naman silang may ingay ngayon, no? May nag-file ng file ng resolution na planong harangin po yung interim release ni President Duterte. Ang kapal ng pagmumukha nila. Anyway, punta tayo sa impeachment muli, no? Itong si mukha na puro ipin, dudang-duda nga doon sa hinihinging requirements ng prosecution ng impeachment trial court. Nagdududa sila baka daw ito ay magiging trap. Mga siguristang pucha. Naniniwala si Akbayan Representative Chel Jokno na dapat mag-ingat sa pagtugon sa hinihingi ng Senate impeachment. Mag-ingat dapat sa kanyang pagmumukha. Court ng sertifikasyon sa Kamara na interesado pa rin itong isulong ang impeachment proceedings ngayong 20th Congress. Sabi ni Jokno na inaasahang magiging bahagi ng prosecution team, baka raw ito isang trap o patibong. Sigurista nga. Yun ang isang bagay na kailangan pag-aralan ng mabuti kasi baka naman maaari maging trap na. Ako bakit nanalo to, no? Sa bagay, no? Yun na lang kanilang laban party list, no? Kasi kung senador, wala trapo yan basura. Ayan, kaginawa ng House yan ay sasabihin naman nila, nag-violate na kayo ng 1-year ban. If the 20th Congress will designate prosecutors to the panel, I think that is already a very clear indication that they want to proceed with the case. Nanindigan si Jokno na dapat magkaroon ng impeachment trial. Yan din ang sabi ni Ako. Yan naman sabi ni Pipi Sara, di ba? Gusto niya nga ng bloodbath Pero siyempre, susundin niya pa rin kung ano yung diskarte ng kanyang mga abogado. Kasi parang nagpa-doktor ka lang yan May sakit ka, na-diagnose na may sakit ka. Binigyan ka ng gamot para gumaling ka, hindi mo susundin. So, ganun din dito sa impeachment trial ni Vice President Sara. Kumuha siya ng mga magagaling na abogado. Ngayon, ang gusto ng kanyang abogado, ibang diskarte ang gagawin para maayos ito, malinis ito ng maayos, na maka-exit sila ng maayos. Masolusyonan ito, malusutan nila ito, tapos si BP Sara ipipilit niya pa rin yung gusto niyang bloodbath. Diba? So, depende na lang yan sa defense team ni Vice President Sara. Pero kung si Vice President Sara ang tatanungin, pucha, bloodbath kung bloodbath. Diba? Sino bang natatakot? Wala naman Bicol Party List Representative Alfredo Garbin. I haven't heard of dismissal. And the Constitution does not speak of dismissal. Okay. Ganoon naman talaga lagi kayo, no? The Constitution does not speak the dismissal. Pero sabi ni Escudero, mag-Supreme Court na lang kayo. Ang dami nyo sa chat. Walang motion to dismiss, sir. Yes, because the Constitution speaks of hearing and trial, diba? And reception of evidence. Tingin naman ni Senador Sherwin Gatchalian, i-invoke ng defense team ang pagpapadismiss ng impeachment case ng bise. No, pagka nagkabutuhan na dismiss, ang dami na namang iiyakan yan. Pero balay ko dismiss ito, mga bayan. Oras na mangyari ito, posible raw pagbotohan niya ng mga senator judge. Makikita naman natin doon sa reply ni VP Sara, no, na in-invoke nila yung constitutionality ng impeachment. So yung reply na yon, I am very sure i-invoke ulit yun ng mga defense lawyers. No? At possible yan na magkaroon ng botohan. No? Possible yan. Kasi i-invoke nila yan No? So kung merong tumutol or merong sumang-ayon among the senator judges, possible yan. Pero maganda yan. Magandang challenge yan. Mga kababayan po natin at malalaman natin dito. Mukhang iyak na naman si antivirus dito ba?
Pakinggan natin to yung tagapagsalita ng impeachment court. The Senate impeachment court is actually proceeding accordingly with a transparent, fair, and legally sound process regarding the impeachment case of Vice President Sara Duterte. The specific certifications being required from the House are all part of the effort to guarantee procedural legitimacy and to uphold constitutional standards. These certification procedures should not be seen as traps or measures to impede, but these certification processes help prevent any legal impediment or challenges or technicalities that could undermine the impeachment process once it starts rolling, and to uphold the proceedings' integrity. So, the disrespect for or attempts to undermine the impeachment court processes threaten the independence and credibility of the court and jeopardizes public trust on the process itself. Ayan, respetuhin nyo daw po yung proseso ng impeachment dahil sila naman ay handa silang ituloy itong impeachment trial na ito. VP Sara handa naman. So, titingnan natin kung anong kaihinatnan nito, mga kababayan po natin. Siyempre, yung mga gigil dyan ay hindi talaga titigil yan. Gagawin talaga nila ang lahat, no? Na para ma-impeach sila si VP Sara. Tingnan nyo naman si Risa Hontiveros ngayon na sirang-sira na dahil sa paglabas ni alias Rene, no? Pati mga vloggers, no? Naputukan ng kanyang galit at isinama po sa kaso, mga kababayan natin. At ang masakit pa dito kasi mukhang lampaso. Totoo yan, no? Mukhang lampaso po itong si Risa Hontiveros. Titingnan mo ngayon, ha? Itong si Leni Robredo ngayon, no, nagpapasikat doon sa kanyang war on corruption sa Naga. At the same time, siya po ngayon ang pinaka-ini-endorso ng Pink Dilaw. Siya ngayon yung ini-endorso ng Pink Dilaw kasama po itong si Bam Aquino. So, kumbaga, kung pipili sila doon sa grupo ng Pink Dilaw, ang kanilang napipili na presidente ay si Leni Robredo at ang kanilang vice-presidente ay itong si Bam Aquino. So, sa maikling salita, hindi na talaga kasama si Risa Hontiveros. So, sira yung karir ni Risa Hontiveros, kaya posibleng tatakbo muli yan sa pagkasenador. Pero titingnan natin kung mananalo pa ba yan, no? Dahil sa skandalos at pagiging di umano'y tanim witness queen nitong si Risa Hontiveros. And si Leni Robredo, tahimik lang yan. Pero sa totoo lang, yan ay isa rin yan sa tumitirada ngayon, no? At parang nagbaback up para ma-impeach itong si Vice President Sara. And not only Vice President Sara, actually, yung kanilang target. Again, Pamilya Duterte po yung tinatarget talaga nila. Ano mo, nagpapalabas sila ng mga fake and kung anong survey, no? 57% daw ng mga Pinoy pabor na mag-return sa ICC, no? Dahil uhaw daw sa hostisya. Pucha! Anong uhaw sa hostisya? Ibig sabihin, walang kwenta yung judiciary natin, hindi gumagana yung justice system natin. Yung DOJ nga, nasa inyo pa, di ba? Hindi gumagana. Bakit nakulong yan si Teves? Nakulong yan si Pastor Kibuloy, no? At ibang mga high profiles, no? Na pinakulong at nahatulan ng guilty. So, paano masasabing uhaw sa hostisya? Baka uhaw lang sa kapangyarihan sa politika. Kaya yung Duterte ay kailangan nila, no, ma-impeach, kailangan nila mabato sa ICC dahil takot sila, no, na talagang sadyang napakalakas yung ICC. Dito lang po tayo, sadyang napakalakas po ni President Duterte, kaya ICC po nila dinala. Dito lang po tayo makakita, no, only in the Philippines, na nagsasabi na walang kaso, walang ebidensya sa Pilipinas, pero pagdating sa ICC may kaso. Kasi sila kumukuha ng ebidensya, nagpiprint sila ng ebidensya. Bakit sa Pilipinas? Wala. Sa Pilipinas nga po nangyari yung kaso. So, alam natin itong si Conte. Puro daw po ito chismis ang nalalaman, sabi po ng legal counsel ni President Duterte. And usapin naman po, mga kababayan po natin, na itong confidential fund. Itong si Boyba, no? Boyba Asidre, Boyba. Sabi ni Boyba dito, ng ating party list, sabi niya, express reservation about proposal to remove confidential funds from the government agencies and local government units, emphasizing that the issue is not on existence of the fund,
but how they are used. So, tama naman yan, no? Pero talagang mainit kasi ang confidential fund na ito para patas and totally magkaroon ng transparency, wala ng confidential, wala ng intelligence. Pucha, ilabas nyo na yan lahat, no? And kung gusto nyo naman ng patas, dapat hindi lang kay BP Sara. Naniniwala kayo na si BP Sara lang yung sinasabi nyong may anomalya sa paggastos ng confidential fund. Imbestigahan nyo lahat, no? Kung wala mang anomalya, wala man talagang issue, di maganda. At si BP Sara lang yung napatunayan nyo talaga may issue. Pero bakit ayaw nyo pa imbestigahan? Dahil ayaw nyo malalaman na lahat pala ng mga confidential na mga pundo ay gumagamit ng mga aliases. So, takot kayo. So, ito nga yung mga taong ang gagaling magsalita. Pero ultimo yung open the book na hinihingi ng taong bayan. Yung sa kanilang MOA, ayaw nga nila ilabas. Ayaw nila isa publiko. No? Yung talagang ginagastos kung saan nila ginagastos. So, talagang tinatago po nila. Wala mayroon pa tayong pinglakso, no? Na tingnan natin ngayon kasi mukhang plano po ni Senator Marcolita na tanggalin na itong liquidation by certification ni Senator Bato. Tingnan natin kung magagawa nila. Kasi dyan po sila nakakalamang no? Kahit saan nila gastusin ang kanilang pera, ang pera na naka-allocate sa kanila, walang problema dahil liquidation by certification. Walang mga lehitimong resibo. Yan ang problema ngayon. At ang may akda dyan ay itong si Fing Lacson. Alam niyo mga kabayan po natin, napakaganda naman itong confidential fund. Lalo na po sa ahensya ng gobyerno na kailangan talagang gumamit. No? At kailangan nilang gumastos sa mga impormasyon na hindi pwedeng maisa publiko at kailangan nilang gamitin para sa kanilang operation. Ang problema lang, no? May nagagamit ito, lalo na po kay Vice President Sara, na maging paraan, no, na ma-impeach nila. And from the start pa lang, no, hindi alam ni VP Sara, akala niya okay lang itong confidential fund mula sa opisina ni Marcos Jr. Yun pala ay isang trap. So, nagkaroon na ng plano and sabuatan from the start pa lang patungkol sa confidential fund ni Vice President Sara. Pero tayo naniniwala na God is good at malalagpasan nito ni VP Sara sa kabila po ng ginagawa nitong mga buhaya sa House of Representatives. Ika nga, God is good. Kaya ingat po tayo mga kababayan natin. Yan lang po yung ating panibagong reaction video. Thank you po. And of course, no, bukas po yung ating comment section para sa inyong mga opinion at komento, pabor man o kontra sa ating napag-usapang issue. Mabuhay po kayong lahat. This is Kababayan Pero Fates para sa tunay na issue ng bayan. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Mabuhay ang bansang may isog. Paalam.